Ako si Luli. Ganap na nawala ang signal ng 2:00 ng hapon 14 na minuto. Walang kagamitan, ganap na nawala ang signal ng 2:00 ng hapon 14 na minuto. Ganap na nawala ang signal ng 2:00 ng hapon 14 na minuto. Noong panahong iyon, nakikinig ako gamit ang headset. Habang nagbabasa ng simulated exam sa inuupahang kwarto. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay nakakainis. Yung kapitbahay na laging sumasayaw sa plaza araw-araw. Walang tunog ang speaker ngayon. Yung aso sa ibaba na tahol ng tahol kapag may tao. Wala ring ingay. Ang mundo ay nahulog sa isang kakaibang katahimikan. Nanay. Walang sumasagot. Ang nanay ko ay head nurse sa City Hospital. 3 araw na siyang hindi umuwi. Ang huling mensahe ay kaninang umaga ng 6. I lock ang pinto. Kahit sino, doktor man o pulis. Huwag buksan ang pinto. Luli, mabuhay ka. Noong panahong iyon, akala ko nagbibiro siya ng mabigat. Hanggang sa makarating ako sa balkonahe. Nakatira ako sa 2 palapag. Sapat na ang taas na ito para makita ko ang lahat sa kalsada. Sa lumang residential area, ilang pribadong sasakyan ang nagbanggaan. Nagtataga ng makapal na usok. Isang lalaking nakasuot ng uniform ng delivery ay nakahiga sa tabi ng kalsada. Kakaiba ang kanyang galaw. Mayroon lamang siyang tunog na nakakakilabot. Biglang pumatak ang pawis sa palad ko. Sa oras na iyon, may kumatok sa pintuan. Mabagal ang ritmo, pero sobrang lakas ng tama. Luli, nandito ka ba? Isang boses ng babae, mukhang si Tita Wang sa tabi. Hindi ako umimik, dahan-dahan akong lumakad patungo sa pintuan. Tumingin ako sa labas sa pamamagitan ng butas ng pinto. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang tunog. Kahit na nakita ko ang alikabok sa pintuan. Bumabagsak ito ng dahan-dahan. Naisip ko, ang lumang gusaling ito ay hindi naligtas. Pinipilit kong kalmahin ang sarili ko. Ang tanging sandata ko ay ang folding knife sa bag ko at isang matibay na aluminum baseball bat na binili para sa sariling depensa. Tumakbo ako pabalik sa kusina. Puno ko ng tubig. Ang lahat ng mga bote at lalagyan. Kahit may tubig pa ngayon. Pero sino ang nakakaalam kung ilang oras mula ngayon? Mawawalan na ng supply ng tubig. Nagsimula akong maglagay ng mga bagay sa backpack. Chocolate. Compressed na biskwit. Ilang lata ng hindi pa expired na luncheon meat. Bakit alam ng nanay ko na magkakaroon ng pagsabog? Nakatingin ako sa screen ng cellphone. Kahit na walang signal, paulit-ulit kong tinitingnan ang mensaheng iyon. Bigla, 123. Napansin ko ang oras ng pagpapadala ng mensahe. 123. Noong panahong iyon, mga umagang balita sa telebisyon. Kamakailan, may mga lugar sa ating lungsod na nagkaroon ng lokal na pagsiklab ng trangkaso. Mga umagang balita sa telebisyon. Kamakailan, may mga lugar sa ating lungsod na nagkaroon ng lokal na pagsiklab ng trangkaso. Patuloy na iniulat ang pagsiklab ng trangkaso. Mga mamamayan, mag-ingat sa paglabas. Maliban kung, mga mamamayan, mag-ingat sa paglabas. Nandoon siya sa pinagmulan. Ang pintuan ng seguridad ay nabangga at nagkaroon ng maliit na puwang. Lu. Umalis. Naalala pa niya ang pangalan ko. Ito ang unang pagkakataon kong humarap sa kamatayan. Pero alam ko, kung hindi ako gagalaw ngayon, wala na akong pagkakataon na makapunta sa ospital para hanapin ang nanay ko. Ang pagpasok sa pangunahing pintuan ay parang pagpapakamatay. Hindi ko alam kung ilan pang ganoong bagay ang sumusunod kay Tita Wang. Yung delivery rider sa kalsada. Nakatayo na siya. Nakita niya ako. Hindi siya tumakbo. Sa halip, napakaramdam na parang napakatigas. Pero mabilis na papunta sa ibaba. Putang ina. Lumakad ako sa gilid ng bintana. Mahigpit na nakahawak sa tubo. Nang ako'y handa ng bumaba, napansin ko sa gilid ng aking mata ang isang bagay sa balkonahe ng katabi. Iyon ay balkonahe ng kapitbahay na si Ginoong Zhang. Basag ang bintana. Nakatagilid sa sahig ang isang itim na intercom, na naglalabas ng mahina at maingay na tunog. Ito ay punto ng rescue. Timog na Suburb Sports Complex. Narinig mo ba? Huwag lumapit sa ospital. Biglang huminto ang boses sa radyo. Parang may umuugong sa isip ko. Nandoon ang nanay ko. Pinilit kong bumaba sa tubo. Ang magaspang na kalawang ay nakabasag sa aking palad. Sobrang sakit. Nang malapit na sa ilalim, hindi kayang suportahan ng silong ng araw ang bigat ko. Pumutok ito ng malakas. Nahulog ako ng mabigat sa lupa. Nanginig ang mga laman loob ko. Sa kaliwa ay ang eskinita patungo sa pangunahing daan. Sa kanan ay isang patay na dako. May ilang mga katawan na nakahandusay sa eskinita. Sinisikap kong huwag tingnan ang kanilang mga mukha. Nang dumaan ako sa isang basurahan, kinuha ko ang isang itinapong panghiwa ng buto. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa baseball bat.
Tumakbo ako palabas ng eskinita. Biglang lumiwanag ang aking paningin. Ngunit mas nagbigay ito ng kawalang pag-asa. Dati, masigla ang pedestrian street na ito. Ngayon, puno ng mga nakakalat na sapatos. Mga bag at mga pagkaing hindi pa natatapos kainin. Hey, dito. Sa isang convenience store sa tapat, may isang tao na masigasig na kumakaway sa akin. Iyon ang roller door ng convenience store. Nakahuli na ang karamihan. Tanging isang maliit na puwang na hindi higit sa kalahating metro ang natira. Isang babaeng puno ng mansa ng pekpek. Nanginginig na tinitingnan ako sa likod niya. Tumitig ako pabalik. Yung delivery rider. Di ko alam kailan niya naabutan ang pasukan ng alley. At nasa likod niya. Sa kanto ng kalye, may lumalabas na madilim na anino. Sumiklab ako sa pinakamabilis na bilis sa aking buhay. Bago tuluyang bumagsak ang roll-up na pinto. Pumasok ako. Ang tunog ng banggaan sa labas. Biglang umingay. Kasama ng nakakabinging tunog ng mga kuko na humahaplos sa metal. Nakahiga ako sa malamig na sahig na porselana. Malalim na humihingal. Parang nasusunog ang baga. Ikaw si Luli. Yung may batik na babae na may dalang stone gun. Nanginginig na nakatingin sa akin. Nakilala ko siya. Siya ang pinakamaganda sa klase sa katabing silid ng paaralan. Suking. Ano ba talaga ang nangyayari sa labas? Tumayo ako. Tumingin sa paligid ng convenience store. Maraming pagkain at tubig dito. Sa ngayon, ligtas pa. Pero hindi ko pinansin ang kanyang pag-iyak. Sa halip, nilakad ko papunta sa likod ng convenience store, sa monitor. Ipinapakita sa screen ang sitwasyon sa likod na pinto. Sa harap ng pinto ng freezer sa likod ng convenience store, may nakatayo na isang tao na nakaputing coat. Nakamask siya. Kalma niyang pinagmamasdan. Yung mga zombie na naglilibot sa kalye. Itinaas niya ang kanang kamay na may dalang syringe. Dahan-dahang binaba ang mask. Naghawak siya ng walang ingay na bibig. Naiintindihan ko na. Ang sinasabi niya, magdasal ka na lang. Kasunod nito, biglang namatay ang maliwanag na incandescent na ilaw sa convenience store. Kasama na ang monitor. Naging isang tahimik na madilim na lugar. Naku! Sa ganitong saradong espasyo, sa sandaling mawala ng paningin, ang mga sigaw mula sa kalye sa labas ay tila walang hanggan ang lakas. Si Suking ay sumigaw ng maikli, biglang umatras, at nabangga ang isang hanay ng mga estante. Tumahimik ka, pinababa ko ang boses ko. Sinundan ko ang tunog at tumakbo papunta doon. Mahigpit kong tinakpan ang kanyang bibig. Ramdam ko ang kanyang katawan na nanginginig ng labis. Ang malamig na luha ay tumama sa aking kamay. Makinig ka, Suking. Ang mga bagay sa labas ay sobrang sensitibo sa tunog. Huwag ka nang sumigaw muli. Ihuhulog kita. Huminga ng malalim. Kung naiintindihan, tumango. Magaling. Binitiwan ko ang kamay. Hinawakan ko ang panggupit na kutsilyo. Ang mga anti-slip na guhit sa hawakan ay kumikiskis sa aking palad. Nagbigay ito sa akin ng kaunting kahabag-habag na seguridad. Likod na pinto. Kailangan nating suriin ang likod na pinto. Hindi tatagal ang pinto sa harap na ito. Kung hindi nakasara ng mabuti ang likod na pinto, nasa panganib tayo. Nakatayo tayo ng nakayuko. Gamit ang pinakamadilim na liwanag mula sa screen ng telepono. Dumaan sa mga istante ng mga kalakal. Nagmamadali papasok sa bodega ng convenience store. Umabot sa dulo. Ay isang pasilyo patungo sa bodega at malamig na imbakan. Sa dulo ng pasilyo ay ang likurang pintuan. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang bakal na pintuan ng bodega na bahagyang nakabukas. Sumunod ka sa akin. Huwag kang maingay. Dumaan ang liwanag ng telepono sa magulong kahon. Sa huli, tumigil ito sa isang anino sa sulok. Iyon ang manager ng tindahan. Isang mabait na mataba na palaging nakangiti. Ngunit nakatukod siya ngayon nang nakatalikod sa atin, nakaluhod sa lupa. Nagpapakasawa sa pagkain ng isang bagay. Parang naramdaman ang liwanag. Tumigil ang kanyang pagnguya. Tumatagilid siya at humarap, na may nakabukas na posisyon para sa atake. Iwasan mo. Itinulak ko si Suking. At ako rin ay gumulong sa tabi. Ang malaking katawan ng manager ay tumama ng mabigat sa likod ko. Sa toneladang kahon ng mineral na tubig, ang mga bote ay nagkalat sa sahig. Sumigaw siya at umatras. Bumuka ang malaking bibig niya at muling umatake sa akin. Ang bilis niya. Ganito kabilis ang lakas ng kanyang pag-atake. Hindi ito karaniwang para sa isang middle-aged na mataba. Wala na akong oras para tumayo. Ang nagawa ko lang ay instinctively na itaas ang baseball bat sa dibdib. Sobrang tumama siya sa baseball bat. Napakalakas na puwersa. Napinadapa ako sa lupa. Ang mga braso ko ay naipit na mabuti. Ang lakas niya ay nakakagulat. Suking! Electrocute mo siya. Nagising si Suking mula sa matinding takot. Sumisigaw siya habang tumatakbo. Na may hawak na taser. Na matinding itinukod sa batok ng manager. Kung normal na tao ito, sapat na ito para siya ay mag-collapse. Ngunit ang manager na nawalan ng ulirat ay walang pakiramdam.
Bigla siyang itinaboy si Suking. At sinampal siya ng pabaligtad. Hinampas niya kasama ang taser palabas ng hangin. Pero sa di hamak na isang segundong pag-ikot na iyon, binilisan niya ang pagkakataon. Bigla niyang inalis ang kanang kamay na nakapatong sa kanya. Hinawakan niya ang kutsilyong nakatago sa likod niya. Walang pag-aatubili. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang pangunahing utos. Mabuhay. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Itinutok ko siya sa mahina niyang liig na nakabuka dahil sa pagtingala. Pinush ko ng buong lakas ang mabigat na katawan na ito. Humihingal ako ng malalim. Malagkit ang mukha ko. Nagmumula sa akin ang nakakasukang amoy. Lululi. Si Suking ay umakyat na may nakapikit na pisngi. Tumingin sa halimaw sa sahig. Natakot na hindi makaiyak. Pumunta at alok ang likurang pinto. Bilisan mo. Si Suking ay nagmamadaling tumakbo patungo sa likurang pinto sa dulo ng pasilyo. Hinila ang mabigat na metal na pang-akit. Hanggang sa makumpirma na ang likurang pinto ay ganap na nakalok. Medyo napakalma na ang tensyon sa aking nervyos. Kinuha ko ang cellphone ko. Tumingin sa lugar kung saan nakaupo ang manager kanina. Doon, may nakahandusay na tao na nakasuot ng uniforme ng courier. Halos wasak na. At sa tabi ng taong ito, may nakalagay na isang silver na medical na refrigerator. Siyempre, hindi ito galing sa convenience store. Hindi nakalock ang refrigerator. Bahagyang nakabukas. Lumapit ako. Gamit ang dulo ng kutsilyo, binuksan ko ang takip ng kahon. Nasa loob ay isang itim na militar na walkie-talkie. Babala, ang depensa ng sentro ng lungsod ay malapit ng humina. 3 oras na lang ang natitira. Magsisimula na ang pisikal na lockdown para sa lahat. Luli. Naka-lockdown na ang labas. Hindi tayo makakalabas. Tama ba? Maaari kang manatili. Sapat na ang tubig at instant noodles doon para sa kalahating buwan mo. Hindi magtatagal ang nakataas na pinto. Kung sumugod yung mga umaatake, wala ka nang magagawa kundi maghintay ng kamatayan. Hindi kita pinilit na sumama sa akin. Hindi rin ako Superman. Pero pupunta ako ngayon sa downtown. Kung gusto mong mabuhay, itago mo na lang ang luha mo. Patunayan mong hindi ka isang pabigat na makakapinsala sa akin. Sentro ng lungsod na ospital. Nasa humigit kumulang 5 kilometro mula dito. Karaniwan, 15 minuto lang ang biyahe sa bus. Anyway. Pero ngayon, sasama ako sa'yo. Maganda iyon. Punasan ang mga luha. Dito ka sa harap, tumulong ka. Kailangan nating gumawa ng mga kamay na trabaho. Bagamat hindi malaki ang tindahang ito. Ngayon ay naging tanging armas namin. Mga damit ng karaniwang tao. Sa harap ng mga umaatake ay parang papel. Kailangan nating armuhin ang ating mga sarili. Pumunta ka sa makapal na magasin. Mas makapal, mas mabuti. At malawak na tape. Mas marami, mas mabuti. Mabilis ka. Sa ilalim ng matinding takot. Kapag may malinaw na utos, mas nagiging aktibo ang tao. Agad na nagdala ang dalaga ng isang bunto ng makakapal na magasin. At 5 o 6 na rolyo ng dilaw na malawak na tape. Hinila ko ang tape. At itinupi ang 2 makakapal na magasin na may copper plate. Na mahigpit na nakabalot sa braso ni Suking. At pagkatapos ay mahigpit na binalot ito ng malawak na tape. Rigre, ano ito? Pangkalas na armor. Lakas ng kagat ng tao. Hindi kayang kagatin ang ganitong kapal na papel na tanso at tape. Ang mga kamay at paa ang pinakamadaling atakihin. Mamaya ay balutin din ang mga binti. Gawin ang pareho. Hindi lalampas sa 1-0 minuto. Ang mga braso at binti naming 2, lahat ay nakasuot na ng ganitong uri ng panangga. Kahit medyo nakastiff ang paglakad. Pero ang kapal nitong ilang milimeter. Maaaring ang hangganan ng buhay at kamatayan. Susunod ay ang armas. Yung kutsilyong pangbiyak na hawak niya, matalim. Pero maikli masyado. Yung close combat kanina, nakakatakot pa rin sa akin. Kailangan ko ng paraan para makapagpanatili ng ligtas na distansya. Sabi nga sa kasabihan, ang bawat pulgada ay may lakas. Tumakbo ako papunta sa cleaning area. Kinuha ko ang mop. Ito ay isang mop na may magandang kalidad at metal na pakiramdam. Suking, tulungan mo akong hawakan ito. Kumuha ako ng pinakamalawak na malakas na insulating black tape. At mahigpit na binalot ang hawakan ng kutsilyo at ang metal na bar. Upang maiwasan ang pagkatanggal ng talim habang nagpuputol. Tumakbo ako sa hardware store para kumuha ng zip tie. At nagdagdag ako ng 7-8 ikot sa labas ng tape. Ang harapang roll-up door ay mayroong uka. Na nawasak na. Ilang kamay na puno ng dumi ang umabot mula sa puwang. Amoy nila ang amoy ng buhay na tao. Dumarami na ang bilang. Sa labas, may hindi bababa sa 10. Kailangan lang nating pumasok sa likod. Kung nakalabas ang puting coat mula sa likod na alley, ibig sabihin may daan doon. Tandaan ang mga susunod na salita. Nakasalalay dito kung makakaligtas tayo sa susunod na 5 minuto. Una, huwag kailanman sumigaw pagkatapos lumabas. Kahit na mahawakan ang iyong binti, kailangan mong lunukin ito. Pangalawa, kung napalibutan.
Susubukan kong magbukas ng daan sa harap. Sumunod ka sa akin. Gamitin ang fire extinguisher para sa gilid. Kung ako'y bumagsak, huwag mong alalahanin na naglalakad ako. Pumunta na ako sa ospital. Pangatlo, huwag kang makaramdam ng awa sa kanila. Hindi sila mga kapitbahay. At hindi rin sila mga guro. Ang init at matinding amoy ng dumi mula sa labas ay sumasalubong. Walang mga zombie sa likod na eskinita. Pero mas grabe ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Isang magaan na truck ang bumangga sa pader. Nakasara sa masikip na daan. Hindi pa ganap na lumamig ang makina. Di gaanong katagal ang oras ng banggaan. Sa hood ng sasakyan, may ilang tao na nakapaligid sa isang sirang katawan, galit na galit ang galaw. Suking, sumunod ka sa akin. Huwag matakot. Sigaw ako ng malakas. Yakapin ang metal na hawakan ng mahigpit. Itutok ang matalim na bahagi sa kanyang mahahalagang bahagi. Gamit ang kanyang pag-atras bilang puwersa. Malakas na itulak pasulong. Hindi, ngayon na. Hindi, Suking. Biglang hinila ni Suking ang safety pin ng fire extinguisher. Malakas niyang pinindot ang lever. Ang mataas na presyon ng gas na may halong dry powder ay sumabog. Naganap na bumalot sa makitid na eskinita. Bagaman ang mga zombie ay walang pakiramdam. Ngunit ang tuyong pulbos ay agad na humarang sa kanilang ilong at trakea. Sinamantala ko ang pagkakataon at itinaas ang isang paa. Hinila ang talim mula sa koneksyon. Ang target ay tumama ng malakas sa lupa. Nangisay ng 2 beses at hindi na gumalaw. Hinila ko si Suking. Sa tulong ng tuyong pulbos bilang takip, tumuloy kami patungo sa truck. Kapag nakatawid tayo sa butas na ito, mararating natin ang pangunahing daan. Ninoprotektahan namin ang bibig at ilong namin. Naglalakad sa gitna ng puting ulap. Sa oras na papasok na tayo, biglang may mahinang tunog ang pinto. May isang taong nagtulak sa pinto mula sa loob, bahagyang nakabukas. Isang pares ng mata na puno ng dugo. Iyan ay mga mata ng buhay na tao. Natuwa ako sa aking puso. Isang matipunong lalaki na puno ng laman ang mukha ay sumilip, na may hawak na mabigat na wrench. Sa likod niya, ay may nakatungtong na isang payat at mataas na lalaki. Sila ay nakatingin sa amin mula sa itaas. Kapatid, magaling ka. Agad akong naging alerto. Nang dahil sa instinct, itinaas ko ang armas sa aking dibdib. Hinarangan ko si Suking. Bigyan mo kami ng daan para makadaan. Makadaan. Sa labas, puro mga baliw na kumakagat. Ang pagkikita natin ay tadhana. Gutom na kami. Quality 307, mas mabuti pang ihagis ang bag dito. Quality 30. Quality 30, hihilahin ko kayo papasok sa sasakyan para makapagtaguan. Hindi na kailangan. Nagmamadali kami. Wala akong pagdududa. Hinila ko si Suking at sumisiksik na ako sa loob. Ibigay ang mga supply sa isang estranghero. Para kang nagsusuka sa sariling kamatayan. Ayaw mong tumanggap ng inumin kaya binibigay ko na lang. Sa oras na ito, naglaho na ang puting ulap. Ang mga zombie. Muling nakaramdam ng amoy. Higit pa rito, may malakas na ingay ding naririnig sa pangunahing daan. Ang ingay natin ay nakahatak ng mga banta sa paligid. Nagbago ang kulay ng mukha ng matipuno. Naisip niya na magiging patayan na ito. Tumingin siya sa papalapit na mga zombie. At tumingin sa atin. Napakamalasakit ng kanyang mga mata. Ikaw, samantalahin mo na ngayon. Tumakbo, ang direksyon ng kanyang pagbagsak. Nakalapit sa amin ang diretsyo. Hindi ko na pinanood ang kanyang kahihinatnan. Basta't dinala namin si Suking sa tuktok ng sasakyan. Nag-akyat baba gamit ang kamay at paa para makalusot sa harang. Tumalon mula sa kabilang side. Maingat kaming nahulog sa gilid ng pangunahing daan. Ito ang batas ng katapusan. Ang masama ay sa huli ay masasaktan din. Ang iyong kamay. Tinitingnan niya ang malalim na sugat sa kaliwang braso ko na kinagat. Napapaluha ako. Kung hindi ako tumakbo papunta sa kanya, yung kagat na iyon ay maaaring nakatama sa kanyang lalamunan. Hindi siya mamamatay. Hindi nakalusot ang armor. Huwag ka nang umiyak. Magtipid ka ng lakas. Ang laban kanina ay kumonsumo ng maraming lakas. Nasayang din ang mahalagang oras. Ang mga abandonadong sasakyan ay humarang sa daan. Sa daan na dapat daanan. May 2 armored personnel carrier na nakaparada. Nagtayo ng depensa ng mga sako ng buhangin. Sa likod ng depensa, ay mga zombie na parang itim na alon, na walang tiyak na layunin na naglalakad. Hindi tayo makakatawid. Kahit na mahirap, kailangan nating tumawid. Bagamat ganun nga, kung pilitin nating dumaan, kahit na walang hanggan ang lakas, bawat saksak ay tumatama. Ang talim ay magiging punit. Sa huli, ay lubos na malulunod ng mga halimaw na ito. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Luli, tingnan mo dyan. Iyon ay gripo ng kanal. Isang baliw ngunit posibleng plano. Mabilis na nabuo sa isip ko.
Suking, kunin mo ang cellphone mo. Ah, cellphone. Wala nang signal ngayon. Ang kawalan ng signal ay hindi nangangahulugang walang tunog. Siyam, 347, sertipiko ng pagkain. Kailangan nating bigyan ang mga matatanda sa labas. Kailangan nating bigyan ang mga matatanda sa labas. 2, 45, sayaw, magpatugtog ng isang masiglang sayaw. Sikaping makapasok sa digital na tindahan. May ilang mga empleyadong zombie na nakasuot ng asul na uniforme sa loob ng tindahan. Ngunit sila ay natrap sa ilalim ng bumagsak na mga istante. Walang pag-aalinlangan akong lumapit. Mabilis at tiyak ang mga galaw. Tiniyak kong hindi sila makagawa ng kahit anong tunog. Mabilis akong naghahanap sa magulong booth. Swerte ako. Nakita ko na. Ito ay isang subwoofer na kayang magpagalaw sa buong kalye. May 80% pang kuryente. Sapat na. Agad kong binuksan ang speaker at Bluetooth device. At nag-pair sa cellphone ni Suking. Anong balak mo? Magpanggap. Kapag tumunog ang alarm, simulan na. Dito ang sentro ng buong lungsod. Makinig ng mabuti sa plano. Ihuhulog ko ang speaker sa trunk ng sasakyan na iyon. Isara ang pinto. Pagkalipas ng 3 minuto, lahat ng mga zombie sa kalye ay mahihikayat dito. At tayo. Kailangan nating makapasok sa ilalim ng lupa sa loob ng 3 minutong ito. Kung sakali, kung may ganong bagay din sa ibaba. Mananatili sa itaas, tiyak na mamamatay. Maaaring may kalahating daan pa sa ibaba. Hawakan mo ito. Mamaya, gagamitin ko ang hawakan ng kutsilyo bilang pang-angat sa takip ng balon. Ikaw ang bahala sa pagpindot. Nagsimula na ang countdown. Mas mabilis pa. Nakatago ako sa likod ng mga abandonadong sasakyan. Matagumpay na nakarating sa tabi ng itim na tree. Isiniksik ang Bluetooth speaker sa pinakailalim ng trunk. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagbigay alala sa mga zombie. Nakatutok ang kanilang mga mata dito. Luli. Bilisan mo. Isang hakbang ang ginawa ko at tumakbo. Kumuha ng mahabang kutsilyo. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan. Mas nakakatakot pa. Puno ng dumi at kalawang sa mga siwang na ito sa loob ng maraming taon. Wala nang oras. Hindi ito kayang pilitin. Napansin na tayo ng ilang mga asong ulol sa paligid. Sa gitna ng ganitong sitwasyon. Nagsimula na ang oras. Malakas na bass ang umuungol. Biglang huminto ang zombie sa harap ko. Walang pakialam sa amin. Para itong baliw. Tumatakbo ng mabilis papunta sa van. Matagumpay ang plano. Magsimula na kayo. Pumasok si Suking sa dilim gamit ang kalawang na hadang. Sinundan ko siya. Bago ako bumaba, hawak ko ang takip ng balon sa lupa. Gamit ang huling lakas ko. Hinila ko ito pabalik sa dati nitong lugar. Madilim sa Invernal. Hindi mo makita ang iyong kamay. Mas maluwang dito kaysa sa inaasahan ko. Tayo. Nabuhay tayo. Huwag masyadong magalak ng maaga. Dapat ay diretso itong pangunahing tubo. Papunta sa morgue sa ilalim ng ospital. O sa silid ng kagamitan. Luli. Huwag magpanik. Hanapin ang tamang pagkakataon at espray ito. Tapos tumakbo pabalik. Walang oras para mag-isip ng masyado. Sa aking pakiramdam patungo sa ospital. Sinasamahan si Suking sa pagtakbo. Hindi ko alam kung gaano na kami katagal tumatakbo. Nakarating kami sa dulo ng burol. Isang kalawangin na bakal na gate. Ang puting ceramic tile sa likod ng pinto at amoy ng disinfectant sa hangin. Naglalahad na lahat. Tara na. Lil Deng. Gusto ko ring pumunta sa timog ng lungsod. Huwag mo nang isipin, bata. Ngayon, ang timog ng lungsod ay parang isang gilingan ng karne. Gusto mong pumunta roon para mamatay. Walang pumipigil. Pero bago ka umalis, iwanan mo ang pagkain sa bag mo. Dito, dapat magkaisa ang pamilya. Dapat pantay-pantay ang hatsian ng mga yaman. Ilang mahihina na matatanda at bata. Nakanganga habang tinitingnan ang tinapay na hawak ng matapang na lalaki. Ang tinatawag na pantay na pamamahagi. Hindi talaga napupunta sa mahihina. Paano kung tumanggi ako? E di hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Sa isang lugar na walang batas. Ang lakas ang nagwawagi, ito na ang nagiging tanging batas. Sa labas ng pintuan, may daan-daang mga halimaw. Walang lakas ang loob nyo lumaban palabas. Nanggagahasa lang sa loob ng bahay ng pagkain ng bata. Yung nasa bag na ito. Yung pinaghirapan kong dalhin mula sa supermarket. Gusto mong agawin. CJ.
Tingnan natin kung sino ang mas matibay, ang buhay mo o ang bilis ng aking kutsilyo. Tumatawid kami sa koridor ng ospital. Handa nang lumabas sa side door. Iyan ay ang damit ng nanay ko. Ek, sabi ni Tita Lu. Basta't magpakabait ako dito. Tiyak na babalik siya na may gamot. Nagsisinungaling ba siya? Hindi kanya niloko. Nakita mo ba ang karayom na ito? Laging nakatutok ito sa pag-asa. Nasa daan pa uwi si Tia Lu. Kung sakaling maligaw siya, ito ang kanyang ibinigay na simbolo sa'yo. Nagsinungaling ako. Isang kasinungalingan na maaaring hindi kailanman matupad. Sa mundong ito na puno ng kawalan ng pag-asa. Minsan, ang isang kasinungalingan ay makakapagpatuloy sa isang bata. Tara na! Bumalik tayo sa kalsada. Patungo sa bodega sa timog ng lungsod. May 7 kilometro. Mas marami na ang mga halimaw sa kalsada kaysa dati. Mukhang mas matalas sila sa gitna ng gabi. Luli. Kagabi lang. Sa totoo lang, hindi na kailangang alalahanin yung batang yun. Hindi para sa kapalit ang pagtulong. Ayokong maging katulad nung lalaking nagnanakaw na matipuno. Para kaming dalawang maliksi na itim na pusa, na dumadaan sa mga anino. Nang dumaan kami sa isang intersection, nakita ko ang isang van na nakatalikod. May marka ng pulang krus sa katawan ng sasakyan. Tumakbo ako papunta doon. Hindi para iligtas ang tao, kundi para tiyakin. Tulungan niyo ako, pakiusap. Hindi namin magagawa. Sa pinakailalim, may mga 12 ng ganitong bagay. 2 lang kami rito. Pag pumasok ka, tiyak na mamatay ka. Pero, Suking, makinig ka. Ang kabaitan ay hindi katangahan. May mga tao akong kailangang protektahan. Sa mundong ito, maaari mo lamang iligtas ang mga taong kayang iligtas ang sarili nila. O baka may kakayahan kang iligtas ang iba. Ang kakayahan natin ngayon ay sapat lamang para tumakbo ng 7 kilometro. Isang malaking bodega ng logistics ang nagliyab ng apoy. Ang liwanag ng apoy ay nagkulay ng pula sa kalahating langit. Sa rooftop ng ikalawang palapag ng bodega, may ilang anino na desperadong nagpapaputok sa mga bangkay sa ibaba. Lumapit ako at naamoy ang matinding amoy na nagpasigla sa akin. Ito ay industrial-grade isopropyl alcohol. Kulang ang apoy lamang. Masyadong marami ang mga zombie. Mataas na konsentrasyon ng pulbos. Ace katumbas equals civis, 2D kapag nakatagpo ng apoy sa saradong espasyo. Magkakaroon ng malakas na pagsabog. Tumatakbo kami, habang ibinabato ang mga bote ng salamid na puno ng isopropyl alcohol sa mga bangkay sa pintuan ng bodega. Samantalang sila ay naaabala ng apoy sa loob ng ilang segundo. Hinila ko si Suking mula sa nasunog na deformed na puwang ng gilid na pinto at pinilit na makapasok. Nanay, nasaan ka? Luli, sa ikalawang palapag. Mabilis na pumunta sa ikalawang palapag. Nanay, bakit ka ang tanga-tanga? Hindi ka dapat pumunta. Huwag na mag-aksaya ng oras. Baka bumagsak ang ibaba. Kailangan nating tumalon mula sa bintana ng ikalawang palapag. Sobrang taas. At puno ng mga ganitong bagay sa ibaba. Gusto kong bigyan sila ng malaking regalo. Tara na. Huwag huminto. Umaga ng 5:04 na po. Ang 4 na metrong mataas na. Bakod na bakal sa timog na depensa ay sa wakas lumitaw sa dulo ng paningin. Sa ilalim ng bakod ay punong-puno ng mga nakaligtas na tumakas mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mangyaring manatiling kalmado ang lahat. Tanggapin ang quarantine. Anumang marahas na pag-atake sa depensa ay ituturing na impeksyon. Agad na papatayin. Luli, may doktor doon. Tumigil ka. Magkaroon ng 3 metrong distansya. Ang nanay ko ay head nurse sa Central Hospital.
Dinala niya ang talaan ng mga gamot sa bodega at mga datos ng eksperimento. Kailangan nating pumasok. Kailangan ng bawat isa na maghubad para sa inspeksyon. Ang sinumang may sugat ay agad na ihiwalay. Kahit na isang maliit na sugat mula sa kuko. Hindi pwede. Ito ay sugat mula sa salamin. Hindi ito kagat. Ang mga patakaran ay mga patakaran. Sa panahon ng incubation ng virus, walang makakapagsabi ng pagkakaiba ng sugat at kaga. Dalhin sa T-zone na quarantine. Lumayo ka, huwag harangan ang daan. Ang walang sugat, unahin. Ang may sugat, maghintay sa kamatayan. Ganito ang kapalaran. Buhay pa siya. At may mga kasama pa siyang may hawak na bakal na pangpukpok. Kapatid, nagkita na naman tayo. Tingnan mo, hindi susunod ang depensang ito sa mga prinsipyo mo. Dito, ang lakas ang batas. Ihagis mo ang nanay mo sa quarantine zone. Dala mo itong babae, samahan mo ako. May koneksyon ako dito. Maaaring mapalaya ka ng maaga. Hindi ako pinapansin ang pang-intriga ng kalbo. Sa halip, tumingin ako sa doktor sa poste. Hoy, batang hamog. Hahayaan mo akong walang pakialam. Ito ang datos na pilit pinaghirapan ng nanay ko para makuha. Tungkol sa lokasyon ng mga gamot na iyon. Kung wala ang listahang ito, kahit pa magpasok kayo ng tangko, makakakita lang kayo ng tambak na papel. Gusto mong makipag-ayos. Hindi makipag-ayos. Kundi humingi ng patas. Tanggap ng nanay ko ang pag-iisa. Ngunit dapat ito ay may mga pangunahing kondisyon sa medisina, na nakahiwalay na silid, at kailangan niyang agad na ma-injeksyonan ng glucose at tetanus shot. Kung hindi siya makakaligtas sa susunod na 24 na oras. Pumunta ka sa iyong katarungan. Dito. Hindi mahalaga ang buhay ko. Pero nakapatay na ako ng mga zombie. Nakapatay na rin ako ng mga tao tulad mo, na gustong gawing hagdang bato ako. Dapat mo munang tingnan kung sapat ba ang tibay ng leeg mo. Umuwi ka na. Papasukin mo siya. Ako ang komandante ng depensa dito. Bata. Ang tapang mo. Pero hindi pwedeng lumabag sa mga patakaran. Kailangan pumasok ang nanay mo sa quarantine room. Pero pwede kong pagbigyan ang inyong hiling. Bigyan siya ng pinakamagandang pangangalaga. Tungkol naman sa inyo dalawa, dahil walang sugat, pwede kayong pumasok diretso sa Inner City Transfer Station. May mainit na tubig, tuyo ang damit at lugaw na mainit. Sige na, Luli. Alagaan mo si Suking. Dito, ligtas si Mama. Sa loob ng South Suburb Defense Line, hindi ito ang pinapangarap kong silungan. Dati itong isang hindi pa tapos na sports center. Hatiin ito sa 3 bahagi. Ang mga opisyal na umatras ay nakatira sa core zone. Mga eksperto at kanilang mga pamilya. Ang buffer zone ay para sa mga may teknolohiya o lakas ng tao. At tayo, ang mga huling pumasok na walang background, mga ordinaryong tao. Pinilit na pumasok sa maduming lugar. Tunay ngang madumi ang pangalan nito. Libo-libong mga nakaligtas ay nagsisiksikan sa mga plastik na tolda sa labas. Nakatanggap na ng lugaw, lugaw na. Pati ito ay lugaw na rin. Magpasalamat ka na lang bagong dating. Kung gusto mong kunin ang gusto mo, magpalit ka ng gamit. O kaya, sumali ka sa grupo ni Dragon. Bumalik tayo sa aming tolda. Sa totoo lang, isa lang itong maliit na kubo na gawa sa 2 piraso ng langis na tela. Maliban kay Suking, may ilang estudyanteng nakatakas mula sa ospital. Bro Lou, nandito ka na. Katatapos lang may dumaan. Sabi kailangan magbigay ng kalahating supply ng pagkain bilang bayad sa proteksyon. Sino ang nagsabi? Ako ang nagsabi. Bata. Wala kang kalamangan dito. Dito. Si Long J ang batas. Kung nagalit ka sa akin, buhay mo ang kapalit. Pero itong mga babaeng ito. Subukan mo. Subukan lang ang subukan. Bigyan mo ako ng pagkain, kunin mo. Kasama ang tao. Masyadong masikip ang tent. Hindi ko maipakita ang aking maikling kutsilyo. Pero hindi lang ako may dalang kutsilyo. Ate, ingatan mo ang mga babae.
Kahit maraming tao ang kalbo. Pero itong grupo ng mga walang kwentang tao, ay wala talagang lakas na makalabas mula sa mga patay. Tigil! Mga duelo. Bawas ng 3 araw na suplay. Bata, swerte ka. Sabi ni Longji, pagtatapos ng paglilinis ngayong gabi. Tingnan mo kung paano ka magpapakasaya. Luli. Hindi natin ito maiiwasan. May mga tao at teritoryo sila. Kami, mga estudyante. Sa kanila, parang mga tupa na handang patayin. Sa harap ng mga bangkay. Kami ang mga nakaligtas. Sa harap ng mga kapwa namin. Hindi ba't gusto nating maging mga sakripisyo? Zesu-king, nakikinig ka ba? Hindi natin pwedeng asahan ang mga sundalong walang oras para sa atin. At hindi rin natin pwedeng asahan ang konsensya ng mga guon na ito. Kung ayaw mong nakawin ka, ang tanging paraan ay magkaisa tayo at magtulungan. Maaaring nakawin ang personal na gamit. 100 ba? Mula ngayon, magtatayo tayo ng student assistance group. Hindi ako magiging leader nyo. Ngunit kailangan nating magtakda ng 3 alituntunin. Pantay-pantay ang pagkain. Magpapalitan sa pagbabantay sa gabi. Kung inaapi tayo, sama-sama tayong lalaban. Kuya Lu, sasama ako sa'yo. Ako rin, ayoko nang maging pabigat. Hindi lang pagkain ang hinahanap ko, kundi katarungan din. Alam ko, kaya nagagawa ni Kuya Long ang lahat dito. Ay dahil, may koneksyon siya sa ilang tao sa loob ng lungsod na namamahala sa mga supply. Ninanakawan nila ang mga biktima ng kalamidad ng kanilang pagkain. At ibinibenta ito sa mataas na presyo. Hindi lang ito krimen. Ito ay pagpatay. Luli. Ano ang balak mong gawin? Hindi sapat ang ilang tao lang na kami. Para makapasok sa pangunahing lugar. Hindi na kailangang pumasok. Sila ay sakim. Ito ang pinakamalaking kahinaan. Kailangan natin ng mga pondo. Naisip ko ang tungkol sa nanay ko. Nasa quarantine area siya. Kung makakakuha ako ng mas detalyadong listahan ng medikal na inventaryo, makausap ko ng direkta ang pinakamataas na komandante dito. Ikaw ba si Luli? Alam ko kung nasaan ang taong hinahanap mo. Pero kailangan kita para patayin ang isang tao. Ang Deputy Director ng Core Area. Sinaktan niya ang kapatid kong babae, para lang makapagbigay ng kama para sa kanyang kabit. Para lang magkaroon ng kama ang kanyang kabit. Para lang magkaroon ng kama ang kanyang kabit. Hindi masosolusyonan ang pagpatay ang problema. Hindi pa ngayon. Ano nang gusto mong gawin natin? Panoorin na lang silang magpakasaya. Habang ang mga tao natin ay namamatay na parang hayop. Kailangan nating tanggalin ang kanyang ugat. Mula bukas. Hindi na lang pagtutulungan sa pagkuha ng lugaw. Zay, dalhin mo ang ilang matatalinong lalaki sa pagtatrabaho sa basurahan. Para mag-escort ng mga pangunahing basura na inilalabas. Suking, dalhin mo ang mga babae para tumulong sa mga pamilya sa pangunahing lugar maglaba at mag-ayos ng damit. O kaya ay magtrabaho bilang pansamantalang tagalinis sa logistics team. Bakit natin kailangang gawin ang mga trabahong ito? Lahat ng iyon ay para alagaan ang tao. Ang mag-alaga sa tao ay para bantayan sila. Ang basura ay nagsasabi sa atin kung ano ang kinain nila at kung ano ang kulang. Ang paghugas ng damit ay makakatulong malaman kung sino ang nasaktan. Sino ang tahimik na kumukuha ng mahahalagang gamot? Gusto nating maging mga tagabantay sa bayang ito. Nasaan ang Deputy Supervisor's How? Nagkakaroon ba siya ng meeting? Kailan darating ang mga supply sa depensa sa bodega? Kailangan namin ang impormasyong ito. Kailangan namin lahat ito. 3 araw ang kailangan. Ang bilang ng mga tao sa kooperatiba ay mabilis na tumaas mula 5 hanggang 50. Sa madamong lugar, basta't mayroon kang malinis na tubig na maibabahagi sa iba, magkakaroon ka ng mga kasama. Nagtayo ako ng isang napakasimpleng, ngunit epektibong sistema ng palitan ng impormasyon. Loje. Ito ay nakuha mula sa shredder ng administratibong gusali sa pangunahing lugar. Na nahukay, bagaman ito ay labis na nasira. Ngunit maingat si Suking at ang iba pa, na nakabuo ng ilang mahahalagang punto. Pagsusuri ng tsihi, agarang pag-aayos ng rehistro sa lugar ipinapakita sa listahan. Pagsusuri ng tsihi, agarang pag-aayos ng rehistro sa lugar kagabi. May 3 toneladang dilatang pagkain at 20,000 na piraso ng antibiotics na naipasok sa imbakan ayon sa imbakan. Pagsusuri ng tsihi, agarang pag-aayos ng rehistro sa lugar. Ngunit ngayong umaga, ang tao ni Long ay nag-aalok ng presyo, na tumaas ng 10 beses. At saka,
Ngayon ay nasa bulsa ng kasintahan ni Vice Director Zhao. Nakita ang isang pribadong utang. Si Vice Ginoo Zhao ay naghiram ng pampublikong gamot. Ipinahiram niya sa mga black market na tindero. Kapalit ng ginto at mamahaling relo. Nalaman ko na ang dugo at laman sa lupang ito ay nasa kanilang mga baso. Sapat na ang ebidensya. Kapatid na Long, mamayang gabi, kailangan nating dalhin ang tao sa bodega para kumuha ng mga gamit. Kukunin ang 1/3 ng mga antibiotic. Ibebenta sa mga pribadong base ng mga nakaligtas sa labas. Kailangan nating nakawin ito. Hindi. Kailangan nating ipadala. Asat Visan. Kailangan nating ibulgar ang balita sa mga assistant na gustong umangat. Sabay-sabay. Ilunsad ang lahat ng mga refugee. Nagsimula na ang pamamahagi ng lugaw. Tingnan nyo. Ano ito? 3 toneladang dilatang pagkain. 20,000 piraso ng antibiotics. Iyan ang ating pagkain para sa kaligtasan. Suwang ulo. Ngunit ibinenta nila ang ginto. Anong sinasabi mo? Naghahanap ka ng gulo. Hindi siya nagbabalak kayo. Tingnan mo ang putik sa ilalim ng mga paa ninyo. Tapos tingnan mo ang karne sa kanilang mga bibig. Mga kapatid sa patrol. Nabawasan din ba ang sweldo ninyo? Nakasiksik din ba ang mga kamag-anak ninyo sa quarantine zone? Ito ang utos ni Deputy Supervisor Zhao sa inyo. Huwag sumalakay sa depensa. Huwag manakit ng sundalo. Gusto naming makipag-usap sa commander. Gusto naming malaman ang katotohanan. Papasok tayo. Papasok tayo. Magbigay ng pangalan ng tagapangasiwa. Luli. Tingnan mo. Sasalain si Deputy Director Zhao. Ang mga tao ni Long Jie ay kakasuhan. Ngunit ito ay unang hakbang lamang. Kailangan nating bigyan ng karapatan sa paggawa at pamamahala ang samahan ng pagtutulungan. Na maging legal. Ikaw. 3 araw na ang nakalipas. Pumasok ka gamit ang isang listahan. Ngayon, gumamit ka ng maraming piraso ng papel at halos nawasak ang bubong ko. Kapitan. Hindi ito kaguluhan. Ito ay isang apela. Mud area. Araw-araw, may mga 2 digit na bilang ng mga tao na umaalis dahil sa kakulangan ng gamot. 2 oras 6.520.61 araw-araw. May mga 2 digit na bilang ng mga tao na umaalis dahil sa kakulangan ng gamot. 2 oras 6.520.61. 450 at ang mga numerong ito. 450. 450 ang sapat para mabuhay sila ng ilang buwan. Dalhin mo na. Ipataw ang batas militar. Nasaan ang mga tao ni Brother Long? Agad na ideklara ang disbandment ng grupo. Lahat ng pangunahing kasapi ay ikukulong at haharap sa paglilitis. Ngayon, nawawala na ang mga tao. Luli, sumama ka sa akin. Nawala ang posisyon ni Deputy Zhao. Nawala ang kapangyarihan ni Long Jie. Nanalo ka, Luli. Ngunit iniwan mo sa akin ang isang gulo. May kakulangan sa pamamahala sa Madi area. Kung diretso akong magpapadala ng mga sundalo, laging nagkakaroon ng pagtutunggali. Kailangan nating gawing legal. Ang samahan ng mga estudyante ay kailangang magkaroon ng formal na estruktura. Kailangan nating mga siwa sa distribusyon ng mga supply sa maduming lugar at sa pagpapanatili ng kaayusan. Bilang kapalit, maaari kaming magbigay ng pinakatumpak na datos ng populasyon at ang pamamahala ng lakas paggawa. Kaka-20 anyos mo pa lang, Luli. Sa tingin mo, kaya kong ipagkatiwala ang buhay ng libu-libong tao sa isang batang tao. Ang mga natutunan ko sa mga nakaraang taon ay hindi umabot sa isang bahagi ng mga natutunan ko sa mga nakaraang araw. Kulang ka sa tao. At mayroon akong kredibilidad. Ito ang pinakamagandang kasunduan. Matapos ang kalahating oras na negosasyon, lahat
Nakagawa tayo ng pansamantalang kasunduan sa pagtutulungan sa panahon ng digmaan. Nakakuha ang samahan ng opisyal na pulang armband at dagdag na rasyon ng pagkain. Mas mahalaga pa, nakuha natin ang pass para malayang makapasok sa inner city. Luli, huwag kang masyadong magpakitang gilas. Kuya Lu, may nangyari. Ano nang nangyari? Yung putik papuntang kanlurang suburb. Yung si Ginoong Wang. Naalala mo? Yun nga. Laging umuubo. Yung matandang kinuha ni Long Jie ang pagkain. Hindi ba siya kahapon lang kumuha ng lugaw mula sa samahan? Nawala na sila. Hindi sila namatay sa sakit. Nawawala sila. Ngayong hapon lang. Pumasok sa lugar ang mga hindi nakasuot ng camouflage. Sabi nila para sa health check. Diretso nilang dinala. Nakiusap ako sa mga kasamahan ko sa basura at transportasyon. Nagtanong na ako. Wala sa listahan ng quarantine ang 2-4-1-1-5, 25-15-2. Wala talaga ang pangalan niya sa 24-15-2. Si Tatay Wang ay karaniwang may sipon at ubo lang. Bakit kaya? Hindi lang si Tatay Wang. Ngayong araw, habang naglalaba ako sa admin building ng core area, may nagsabi na may mga tao rin sa buffer zone na bigla na lang nilagnat. Ngunit nakakabahala. Hindi naglabas ang militar ng malawakang babala tungkol sa impeksyon. May masamang kutob ako. Tara, tingnan natin ang likurang pinto ng pangunahing lugar. Dito na tayo. Tingnan mo. Si Ginoong Wang. Luli. Tingnan mo ang mga bagay sa kanilang mga kamay. Ito ba ay para sa pagligtas ng tao? Oh. Zay. Manatiling kalmado. Bumalik muna sa tent. Kailangan nating mag-isip ng estratehiya. Bukas ng gabi, kailangan kong pumasok sa quarantine zone. Kailangan nating ipaalam kay Colonel Wei kung anong uri ng virus ang pumasok sa kanyang teritoryo. Bro Lu, may 20 minuto na lang. Ginoong Wang. Ito ay ang iyong ina ay isang himala. Luli. Ang ganitong klase ng gin, hindi dapat masasayang sa maduming kanal na amoy pawis. Lurid. Sa harap ng kinabukasan ng buong sangkatauhan, ikaw at ang iyong samahan ay parang putik na napakamura. Bah! Ayoko nang pakinggan ang pambubuli mo. Sige na, sige na. Maganda. Zay. Tayan ma. Anong nangyayari? Luli. Tiyak na hindi kayang kontrolin ni Colonel Wei ang lahat. Yung mga puting coat ay nagsasagawa ng eksperimento sa tao.
Ako ang susunod. Kung hindi balak ni Colonel Wei na makialam, ay tutulungan na lang natin siyang makialam. Gusto kong ilunsad ang buong 10,000 tao sa mud area. Brother Lu, ano sa tingin mo? Huwag tayong bumangga. Huwag tayong makabangga sa mga sundalo. Kailangan nating ipaalam sa bawat tao sa depensang ito. Nakikita na ang mga eksenang ito. Kailangan nating pilitin si Colonel Wei na pumili sa pagitan ng hinaharap ng sangkatauhan at ng mga hangganan ng pagiging tao. Bata. Gongda. Tingnan mo. Ito si Ginoong Wang. Ito ang Chalyu na nawawala noong nakaraang araw. Hindi sila namatay sa sakit. Sila ay nakatago sa basement. Ginawang specimen. Luli. Sinasalungat mo ang aking hangganan. Kapitan, ang iyong hangganan ay tinatapakan ng grupong ito. Sa itaas na ito, naitala ang buong proseso ng kanilang paggawa ng mga refugee bilang specimen. Sa ilalim ng iyong mga mata, Kolonel. Kasama ang nanay ko. Si Nurse Lu Fang. Sa kasalukuyan ay nakakulong sa isolation area na naghihintay na anihin. Sinasabi nila, para sa ebolusyon ng tao. Gaano kayang kabaliw at kalupit ang dahilan na ito? Combatant, ikaw ay isang formal na sundalo. Ikaw ay nagpoprotekta ng bawat buhay sa depensa na ito. O ng mga mamamatay tao na itinuturing ang buhay bilang datos sa eksperimento. Combatant, huwag kalimutan ang mga gamot na iyon. Tayo lamang ang makakapagpanatili ng balanse ng immune sa linya ng depensa na ito. Luli, ibigay mo sa akin ang ebidensya. Aayusin ko ito. Hindi. Gusto kong isara mo ang lahat ng kagamitan ngayon din. Palayain ang lahat ng mga nahuli. Kung hindi, walang sinuman dito ang atras ng kahit isang hakbang. Huwag kalimutan ang balanse ng virus sa linyang ito. Walang aming teknolohiya. Dito sa mahigit 10,000. Sa loob ng 3 araw, ay magiging mga halimaw sa labas. Yung head nurse. Ito ay perpektong pinagmulan ng antibody. Hindi mo maaring. Lahat ng sundalo, makinig. Ako si Wei Zhen, komandante ng Timog na Depensa. Ako ay nangangako na poprotektahan ang mga sibilyan. Hindi upang pahintulutan ang pagpatay. Military police ng administrative building. Agad na kontrolin ang lugar. Lahat ng mga field personnel ng Life Pharmaceuticals. Mas gugustuhin kong mamatay ang mga tao rito sa impeksyon, kaysa hayaan silang mamatay sa ilalim ng kutsilyo ng kapwa nila. Nabaliw ka. Sinira mo ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Hindi. Pinanatili ko lamang ang batayang prinsipyo ng pagiging tao. Luli, dalhin mo ang iyong samahan sa pagtutulungan. Sumama ka sa akin sa quarantine area. Alainan. Nanay. Sinuri ko ng mabuti. Itong bagong luto na mahabang kutsilyo. Medyo nakatuon ang bigat sa harap, pero 1 metro at 5 sentimetro ang haba. Sapat na para putulin ang liig ng mga iyon. Tungkol kay Suking. Masyado siyang mahina. Ang pagbibigay sa kanya ng sandatang may talim ay maaaring makasakit sa kanya. Tumingin ako sa kahon ng fire extinguisher sa sulok ng dingding. Kinuha ko ang isang pulang dry powder fire extinguisher. Ipinasok ko ito sa kanyang yakap. Mabigat ang fire extinguisher.
Nang mahuli niya ito, natagilid siya ng kaunti. Hawakan mo ito. Kapag may panganib, hilahin ang safety pin. Itutok sa kanilang mukha at sprayan. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya. Nagpapasa ng mga batas ng kaligtasan. Ang pulbos ay kayang agad na agawin ang kanilang paningin at pang-amoy. Bigyan tayo ng oras para makatakbo. At ito pa. Kung maubos ang fire extinguisher, gamitin mo ito. Huwag magliyab maliban kung talagang kinakailangan. Madali kang masunog. Nabawasan ang takot sa kanyang mga mata. At nagkaroon ng isang matinding pagnanais na mabuhay. 2:20 na lang, 2 oras at 20 minuto na lang. 2:20 na lang, 2 oras at 20 minuto. Magbabalot. Dalhin lang ang mga pagkain na mataas ang calories at tubig. Huwag magbuhat ng sobra. Masyadong mabigat, hindi ka makakatakbo ng mabilis. Para kaming 2 gutom na hamsters. Mabilis naming naubos ang mga istante. Kumuha ako ng ilang band-aid, gauze at alcohol, isiniksik sa gilid na bulsa. Anong ginagawa mo? Ha. Pasensya na, ate. Gusto niyang ipakain si Suking sa mga halimaw. Ako ikaw. Hindi ako humabol. At parang isang cheetah na tumalon patungo kay Suking sa ere. Sumalpok ang likod ko sa ladrilyo. Sakit na para akong nawalan ng malay. Isang zombie na nakasuwit ay bumagsak sa harap namin. Direktang tumutok sa liig ni Suking. Nagsara ng mata si Suking sa kawalang pag-asa. Umalis ka. Hindi ko papatayin si Berlun. Gusto nilang ipakain sa akin ang aso. Suking, bigyan mo ako ng insecticide. Doktor sa proteksyon. Huwag gumalaw. Sino? May naghahanap. Hanapin si Nurse Chief Lufang. Nang marinig ang salitang Lufang, ang tahimik na hall ay biglang nagkaroon ng kakaibang gulo. Nagkaroon ng kakaibang pagkabalisa. Hinahanap mo si Nurse Lu. Nandito ba siya? Wala siya dito. Kaninang hapon, pinadala ng South Suburb Defense Line ang huling maliit na grupo ng mga tagatanggap. Dahil limitado ang kapasidad ng sasakyan. Nakabase ang listahan sa kontribusyon. Nasa unang listahan si Nurse Lu. Pero pinili niyang ipasa ang pwesto sa isang sanggol na may sugat. Sumama siya sa volunteer team para maghanap ng mga agarang kailangan na antibiotics sa Southern Warehouse. Pumunta siya sa Southern. At ang team na iyon, hindi pa bumalik. 2 oras na ang nakalipas. Sa timog ng lungsod, nag-aapoy ang langit. Ang huling signal sa radyo ay nagsabi. Nakatagpo sila sa bodega. Napapaligiran sila ng maraming halimaw. Ang convoy. Malaki ang posibilidad na nagkawatak-watak na. Luli. Mas mahirap ang daraanan sa susunod. Yung mga tao ay isa lamang sangay. Mayroon pang mas malaking sistema sa likod nila. Dahil pinili mo ang kabutihan. Kailangan mong maging handa sa mas malupit na hamon. Basta't ang tao ay nabubuhay na parang tao. Kahit gaano pa katindi ang daan, kaya ko itong tahakin. Dapat ay nandito lang ang botika. Gravitasyon. Pinakamainam na lalagyan.
ay ang face sound na mutant. Gutom. Dugo. Gutom na dugo. Gutom. Dugo. Kaya pala. Nagkaroon ng kamalayan. Mahina. Tao. Mahina. Tao. Pinatay kita. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Chenmo. Antas na may kakayahan. Ikaw. Lao. Gusto mong sumali sa amin. Ito ay. Ngayon. Maligayang pagdating sa bagong panahon.